Thank you mga kaibon, maraming salamat po. Welcome back sa atin lahat mga kaibon. Kumusta po kayong lahat? Medyo matagal po tayong hindi nakapag-upload ng mga video natin dito sa ating YouTube channel. Unang-unang tanong ko, kumusta po kayo? Kumusta po ang pag-aalaga po ninyo ng mga ibon? Mga kaibon, medyo natagalan tayong hindi nakapag-upload ng mga tutorial patungkol po sa pag-aalaga ng mga ibon. Na-miss ko po kayong lahat mga kaibon. Sana po nandyan pa rin kayo nakaantabay sa ating munting YouTube channel. Siguro yung iba nating mga kaibon dito nakapagparami na talaga ng mga alagang ibon. At yung iba naman talagang siguro natuto na po ng tamang diskarte sa pag-aalaga ng mga ibon. Kumusta po? And na-miss ko po talaga kayong lahat. Mga kaibon, pasensya na kayo dahil medyo na-busy lang talaga tayo. Pero ngayon, pipilitin na po natin na makapag-upload palagi ng mga YouTube tips para po sa pag-aalaga ng mga ibon. Marami kasi tayo din kaibon na nagsasabi sa akin doon sa Facebook natin na gusto na nilang magbalik tayo dito sa YouTube channel. Kaya po para sa akin, gustong gusto ko na rin po talagang gumawa ng mga YouTube tips kung paano tamang pag-alaga ng ibon. Kaso medyo busy rin po tayo. Pero ngayon, medyo maluwag na po yung oras natin. Makakapagbigay na ulit tayo ng mga idea patungkol po sa pag-aalaga ng mga ibon. Once again mga kaibon, kumusta kayo? At na-miss ko po talaga kayong lahat. Sana po nandiyan pa rin kayo nakaantabay sa ating YouTube channel mga kaibon. So pwede na po uli kayong mag-comment, magtanong, at sasagutin ko po yan sa pamamagitan po ng ganitong klaseng video. At sa abot ng aking makakaya, sana po masagot ko ng maayos yung mga katanungan nyo uli mga kaibon. Ngayon mga kaibon, meron tayong isang nakita na una kong nakita sa comment section na katanungan. So ang katanungan ni Sir sa atin, sasagutin ko po yon at magbibigay din tayo ng konting idea patungkol po sa ngayong breeding season. Ito yung tanong sa atin ng kaibon natin. Napapansin daw niya sa mga video natin na yung nest box natin nasa baba, nasa lapag. Mga kaibon, sasagutin ko po yan sa abot po ng aking makakaya at sa aking pong karanasan. Alam nyo mga kaibon, dating unang-unang video ko, unang-unang mga na-upload kong video, ang nest box nasa loob po yan ng cage. Diyan ko po yan nilagay. So inobserbahan ko yung mga ibon, mga alaga ko, kung saan magiging komportable yung mga alaga natin sa pag-breed. Lalong-lalo na po doon sa mga nagpaplano na diretso yung pag-breed ng mga alaga po nila. Dati nasa lapag po yan, sa loob. So medyo nasikipan, tinanggal ko po. And then inilabas ko po ang nest box. Isinabit ko po sa labas na nasa taas. Yung time na nasa labas, mga kaibon, napansin ko sa mga alaga ko, parang nahihirapan. Pagkatapos ng unang clutch, pagtapos nun yung cock, parang pumayat. At the same time, parang hindi masigla yung alaga natin nung nasa labas at nasa taas yung nest box. So unang clutch pa lang yon, parang napapansin ko pagod na pagod at talagang namayat. Ngayon ang ginawa ko naman, pinasok ko po yung nest box sa loob at sinabit pa rin sa taas. Madaling sabi, ganun pa rin. Unang clutch, ganun ang nangyayari, payat at hindi gaanong masigla. Inobserbahan ko kasi mga kaibon yung mga alaga natin. Halos kasi yung cock, pag may inakay, pabalik-balik yan. Kukuha ng pagkain sa baba, lilipad, papasok sa loob ng nest box. May time pa nga na pag halos
ang subo ng kak, yung kak ay marami para isubo doon sa inakay. Kumbaga marami yung laman ng crop ng kak. Halos gapang papuntang taas. Halos gumagapang. Kumbaga yung sabit-sabit lang, hindi nalilipad. So, naobserbahan ko yon at inobserbahan ko talaga kung ano ang magiging epekto noon sa kak. So, yun nga. Lalo sa pangalawang clutch, kung magpapangalawa pa, minsan ang hintagal. Base sa karanasan ko, medyo matagal yung pangalawang clutch. Kahit nakababa na yung mga inakay, nawalay na, halos wala pang pangalawang clutch. Kasi po, wala na sa kondisyon ang katawan ng kak. Kumbaga, yung kak, payat at hindi na masigla. So, kumbaga wala sa vision niya yung makipag-breed pa sa pangalawang clutch. So, ganun po ang naging obserbasyon ko dyan. Depende siguro, or ewan ko sa ibang karanasan ng mga kaibon din natin. Basta sa akin, inobserbahan ko lang yung mga alaga ko. Hanggang sa naisip ko na ibaba po yung nest box. Kapag kasi nasa baba na yung nest box, hindi nalilipad papuntang taas ang kak kapag susubo. Kapag nasa lapag yung nest box, tutuka siya and then pasok na doon sa loob ng nest box. Ang ganda ng katawan ng kak pagkatapos ng first clutch at mabilis. Pababa pa lang ang inakay, mga kaibon. Pababa pa lang ang inakay. Kung minsan maliit pa lang yung inakay, talagang nagpapangalawang clutch na sila. Kasi hindi po pagod ang kak, hindi rin pagod ang hen. Kasi nasa lapag yung nest box, lalabas, tutuka ng pagkain, papasok. Hindi kagaya ng nasa taas, tutuka, tapos lilipad, papasok sa loob ng nest box, lalabas naman, bababa. So medyo mahirap yon. Yun po ang obserbasyon ko, mga kaibon. Kaya po binaba ko ang nest box. Ang purpose ng nasa baba ang nest box, mga kaibon, napakaganda. Kung gusto mong tuloy-tuloy na breeding, pwede po yan. Dahil hindi po rogi, hindi po pagod ang kak. Kapag po may inakay yan, lalabas, tutuka, papasok, walang lipad, walang gaanong, kumbaga, napaka-basic lang para sa kak yan. Kaya sa ganyang senaryo ng nest box, dito na po ako naging komportable at tuloy-tuloy po ang breeding niyan, mga kaibon. Wala pong hinto yan. Hinihinto ko lang po yan kapag ang itlog is halimbawa 4, isa lang ang fertile, yun na. Pag kinandling ko na yan at naglilimlim na ang hen, pag pang-4 na clutch, kadalasang ganyan. Minsan pangatlo at 4, meron pang 3 or 2. Kapag nag-isa na lang ang fertile, lalo kung pang-4, pang-5 clutch, isa na lang ang fertile sa 4 na itlog, ipaposter mo na yon and ipahinga mo na yung breeder. Pwede mong takpan lang yung nest box, isakto mo lang na naglilimlim na kung ipapahinga. Takpan mo lang yung nest box, okay na yan. Ang gawin mo, condition uli, i-deworm, porgahin mo po yung breeder. So sa pagpurga, ang ginagamit ko dyan, sagupaan na yung liquid. Ang senaryo sa pagpurga, halimbawa bukas ka magpupurga, dapat mamayang alas 3, tanggalin mo na yung tubig at tanggalin mo na yung pakainan. Tapos kinaumagahan mga alas 7, doon ka na magbigay. Una mong ibigay yung tubig na may pamorga. Pag nakainom na, napansin mong nakainom na yung breeder mo, isunod mo na yung pagkain. 4 na oras lang ang itatagal nun na pamorga. Ngayon, pagtapos ng 4 na oras, dapat mapalitan mo yon. Mas maganda kung meron kang probiotics. Kung may probiotics ka, mas maganda. Kung wala naman, kahit dextrose powder lang, okay na yon. So ang purpose kasi ng dextrose powder, para at least mahimasmasan sa ng gamot yung ibon, kumalma. Kasi liquid yon na pamorga at talagang mataas ang losses noon. Dapat nga kapag magbibigay ka noon, 2 patak lang sa ceramic bowl, okay na yon, i-shake mo. Sa
Probiotics naman, ang purpose din niyan, okay din yan, pampakalma at halimbawa yung mga good bacteria na nailabas ng alaga natin, maibabalik po yan ng probiotics. Kaya okay din na may probiotics mga kaibon. So kapag na-condition mo na napurga, halimbawa napurga mo na yung breeder mo, ipahinga mo yan mga 15 days or antayin mo na magsubuan uli yung dalawa. Pag napansin mo na parang ready na uli at maganda na uli ang katawan, pwede mo na buksan yung nest box. So halimbawa napurga mo, magbigay ka ng talagang high protein, mataas na protina. Sa seeds dapat marami yung sunflower. Talagang maganda pag marami yung sunflower na maibibigay mo doon para manumbalik yung katawan. Tapos huwag mo kalimutan 4 times a day, 4 times a week pala, 4 times a week, gulay, malunggay, or kaya naman gulay na kangkong. So napakaganda niyan. So kapag nakita mo na parang ready na uli yung dalawa, buksan mo na yung nest box, lalo kung goods naman yung katawan. Magbigay ka uli ng nesting material. So yan. So mga kaibon, yan ang purpose ko po doon kung bakit nasa baba ang nest box. Tuloy-tuloy po na breeding dahil po hindi rugi, hindi pagod ang cock at hen kapag nasa baba. Dahil subo, tuka, yun lang. At hindi na yan, kumbaga hindi malayo. Paglabas, nandiyan na yung patuka, babalik lang siya, and then wala nang, kumbaga hindi na lilipad, hindi bababa, hindi lilipad. So talagang mapapagod ng husto kapag nasa taas yung nest box. So yan ang purpose ko lang. Depende na lang yan sa kagustuhan din ng iba. Sa akin kasi ang purpose ko noon sa tuloy-tuloy na breeding para hindi gaanong marugi ang cock at yung lifespan talagang dapat humaba. Kasi kung iisipin, kapag nasa taas talaga, medyo pagod talaga ang cock. Obserbahan nyo na lang. Kayo na lang bahala mag-obserba sa mga breeder ninyo kung ano ang ganap kapag nasa taas. Alam nyo mga kaibon, napakaganda lang tingnan sa isang ibunan kung ang nest box sabay-sabay na nakikita mo na nasa labas. Kumbaga napaka-astig tingnan. Maganda yung dating. Tingnan nyo po sa ibang bansa kagaya ng India. Ang laki ng nest box nila nasa labas pero nasa baba ang sabit, hindi sa pinakang taas talaga. Kagaya yung mga Pakistan, tingnan nyo yung mga breeding cage nila. Talagang nasa labas ang nest box pero hindi nakasabit sa pinakang taas. Hindi nila doon sinasabit. So, yun ang naobserbahan ko rin. Sa kanila din kasi tuloy-tuloy na breeding. So mga kaibon, yan lang ang pinakang number 1 na purpose ko niyan. Tuloy-tuloy na breeding, hindi mapagod, hindi natin pahirapan yung breeder natin kung gusto natin na tuloy-tuloy yung breeding. Sa breeding setup, maganda yung nasa labas at nasa taas tingnan. Talagang maganda. Pero isipin para sa akin, iniisip ko, sa obserbasyon ko, talagang hirap ang cock pag ganun ang setup. Talagang isipin nyo na lang, para kang inutusang bumili ng tindahan na pabalik-balik. Isipin mo, kukuha ka ng pagkain, iaakyat mo doon sa loob sa taas ng nest box, subo mo, bababa ka na naman uli. Talagang mapapagod mga kaibon. So yan po, ang purpose lang yan. At sana nagkaroon kayo dyan ng idea. At mga kaibon, magbibigay tayo ng konting idea ngayong breeding season. So ngayong breeding season, napaka-importante mga kaibon sa mag-alaga natin ang nasa kondisyon ng katawan. Kondisyon ng katawan para hindi sayang yung pag-aantay, para mataas ang tsansa palagi ng fertility. Unang-una, i-deworm. Nabanggit ko naman kanina kung paano. Magbigay ng mga high protein na patoka kagaya ng may mataas na sunflower sa seeds at canary. Magbigay ng gulay malunggay. Yan, importante po yan. Magbigay ng vitamins araw-araw. Huwag kalimutan cattle bone or mineral block na nandyan sa loob ng cage nila. Para wala na po kayong iisipin sa breeding season, ay ngayong breeding season,
at mataas ang tsansa ng fertility, huwag nyo lang bubulabugin yung mga alaga po ninyo. Para kapag nag-mate talagang automatic, meron talaga at meron dahil hindi, kumbaga successful yung mating. So yan lang mga kaibon ang tips ko ngayong breeding season na dapat ninyong gawin. At ang pinaka-importante dito sa lahat, magbigay po kayo ng maraming nesting material. Dahil po taglamig, tag-ulan, kinakailangan ang loob ng nest box ng mga alaga natin, marami po ang nesting material. Para po doon naman sa itlog, mataas din po ang tsansa ng fertility dahil po mainit at nakaka-absorb ng init yung itlog para po ma-fertile. Importante po yan, palagi ko po yan sinasabi doon sa mga video natin. Kapag po breeding season ng tag-ulan, kinakailangan ang loob ng nest box, makapal po ang nesting material. Kapag naman po breeding, nagbi-breed na tag-init, kinakailangan sobrang nipis po ng nesting material. So yan po ang dapat ninyong gawin. I-kondisyon ang alaga. Pag na-kondisyon na, ang kailangan lang deworm, mataas na protein ang maibigay sa alaga natin. Dapat maganda talaga ang katawan. Tapos gulay, vitamins, cattle bone. Pagdating sa loob ng nest box, kinakailangan merong makapal na nesting material para po maganda ang kalabasan. So yun mga kaibon, hanggang dito muna yung video natin. Maraming salamat. At doon sa kaibon natin na nagtanong, sana po nasagot ko ng maayos. Maraming salamat po. At mabuhay po kayong lahat mga kaibon. Na-miss ko po kayo mga kaibon. Sana po suportahan nyo pa rin po ako. Maraming salamat po. Happy birding po sa ating lahat. God bless po sa ating lahat.